The glory of the Lord who created heaven and earth is all the more pronounced when His people live well, when His people have full, meaningful, and comfortable lives. The centerpiece of the teaching, the ministry, the advocacy of the Lord Jesus Christ is that people may have life to the full. John 10:10, the Lord says, I have come that they may have life and have it to the full. Ang dahilan ng pagparito ng Panginoong Hesus ay upang magkaroon ng buhay na punong-puno ng kahulugan, punong-puno ng katuturan ang mga tao. Deuteronomy 28:11, The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground. Kalooban po ng Panginoon na magkaroon tayo ng buhay na masagana, buhay na hindi nagdarahop, hindi hirap na hirap, at hindi walang ginawa kundi dumaing. How come many people are poor and needy in spite of the wealth and magnificence of God, in spite of God's purpose for His people? Ito po ang tema ng ating pag-aaral ngayon, causes of poverty and want. At bakit kinakailangan na pag-aralan yung mga pinagmumula ng kahirapan at pagdarahop? Sapagkat ito ay labag sa magandang kalooban ng Diyos para sa tao. Kaya kailangang unawain at kailangang baligtarin sa buhay natin, lalong-lalo ng mga mananampalataya. Aming Diyos, salamat po sapagkat kayo'y Diyos na makapangyarihan, maibigin, at Diyos na mayaman. Salamat sapagkat binibigyan niyo ang tao ng kakayahan upang ang kanyang buhay ay ayusin, iangat, at maging masagana. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, O Diyos. Pakilinis niyo po kami. Hugasan niyo kami ng dugo ni Kristo at nang kami makalapit sa inyo ng walang sagabal. Humihingi kami, punuin niyo kami ng iyong karunungan. Imulat yung aming mata, buksan ang aming tainga sa inyong mensahe, at nawa, Panginoong Diyos, hindi lang namin maunawa, maipamuhay pa namin. Ilayo niyo kami sa gawa ng masasamang tao at masasamang espiritu. Ipag-adya niyo kami sa ng mga mahal namin sa buhay, lalo yung mga hindi namin kasama ngayon, mula sa lahat ng uri ng mga sakuna at mga pangyayaring hindi makabubuti sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan upang pumili ng mga ginagawa, pinupuntahan, at nang kami manatiling mga ligtas. Ilayo mo kami, Panginoon, mula sa mga bunga ng aming mga pagkakamali at pagkakamali na aming kapwa. Walk in our midst, O God. Dispense blessings to your people. Give us wisdom. Be our speaker. In the name of Jesus our Lord, your Son, we pray. Amen. Causes of poverty and want. Ano nga ba ang pinagmumulan ng napakaraming paghihirap ng tao? Proverbs 10:15, poverty is the ruin of the poor. It goes without saying na ang talagang tunay na naapektuhan at natatalo pag merong kahirapan, edi yung mahirap. What are some of the causes of poverty and want? And when we say poverty, brothers and sisters, we mean our poverty, your poverty, maybe the poverty of your family, maybe not yours, but the poverty of your loved ones, of your friends, of your community, even of your country. Kasi kahit ang buhay mo ay masagana at maasenso, kung naliligid ka ng mga kaibigan at mga kamag-anak ng mga nagdarahop, hindi pwedeng hindi ka madamay. Kahit na hindi mo mga kamag-anak ka mahihirap at kasama mo sa komunidad o sa isang bansa, hindi pwedeng hindi ka madamay. Kaya nga pati yung mga mayayamang bansa, panay ang padala ng mga aid sa mga mahihirap na bansa, panay ang padala ng mga family planning at kung ano-ano, sa takot nila na pagka naging sobrang gutom ang third world, sila'y dumugin at agawan. Kaya ayaw na ayaw din nilang sobrang naghihirap ang mundo dahil wala rin bibili ng kanilang mga produkto. So whether you are wealthy or not, you're affected when people are poor. What are the causes of poverty and want? Surprisingly, one of the causes is God. God's will and God's dealings. 1 Samuel 2:7, the Lord sends poverty and wealth. He humbles and exalts. Hindi lahat ng uri ng kahirapan ay nagmumula sa Diyos, pero merong uri ng paghihirap na Diyos ang nagtakda. God-inflicted and God-caused poverty is usually temporary, thank God. Yung mga siya ang may takda, kadalasan naman, binibigyan din niya ng direksyon, binibigyan niya ng limitasyon. God-caused poverty is usually seasonal, circumstantial, conditional, and even interventional. Kadalasan ito'y pinadadala ng Diyos upang magtuwid ng isang sobrang naliligaw, tumawag ng pansin ng mga sobrang nalilibang, o kaya ay magturo ng leksyon. Kung hindi man doon sa naghirap, ito sa mga taong makikinabang na matuto sa karanasan ito.
Isa sa mga halimbawa ng paghihirap na sa Diyos nagmula o kaya pinayagan man lang ng Diyos ay ang paghihirap ni Job, na dating mayaman, subalit dahil dumaan ang pagsubok na pinayagan ng Diyos, siya ay naghirap. Subalit dapat nating tandaan na ang paghihirap niya ay sa sandaling panahon lamang at siya naman ay pinayagan ng Diyos na makabawi at makalampas pa nga sa dati niyang kalagayan. Another cause of poverty is what you might call chance or suerte or malas, which many Christians think does not exist. But Ecclesiastes 9:11 says, time and chance happen to them all. Napakalino ng Tagalog Bible, sabi niya, meron talagang dinaratnan ng malas. Yung bang naghihirap ka, walang matinong paliwanag, there is no reasonable cause. However, because this is just by chance, this can also change overnight, and suddenly people can also be wealthy by chance. Hindi nila masasabing dahil ang galing ko, dahil binigyan ako ng Diyos o kung ano man, hindi kayang ipaliwanag ng karunungan ng tao kung ba't nangyayari yon. Sabi nga ni Solomon, I have noticed that the food doesn't always go to the wise. The race is not always won by those who run fast. The battles and wars are not always won by the powerful. Sabi niya, but time and chance happens to all. Another cause of poverty is circumstances. Mga pangyayari na hindi naman tsamba-tsamba, hindi swerte-swerte o malas-malas, meron talagang dahilan, kaya lang hindi mo controlled ang dahilan. These are circumstances usually beyond an individual person's control, but with logical explanation. Halimbawa, mga gyera. Meron kang negosyo, nagyera, nabomba ang yung factory, naghirap ka, it's beyond your power, you know the reason, so it's a circumstantial reason. Natural disturbances, nadaanan ng lahar, ang pinag-ipunan mong bahay na itinayo, mga calamities, nilamon ng lupa dahil lumindol, nalamon ng lupa ang iyong tindahan, tumagilid ang iyong building, pwede kang maghirap. Or illness. Ang ganda-ganda ng andar ng buhay mo, nagkasakit ka bigla, naubos ang pera mo sa pagpapagamot. Or economic developments. Nagpapagawa ng kalsada sa harap ng tindahan mo, ang tagal-tagal, may baha doon pagka may tubig, may alikabok pag tagaraw, nalugi ka na. So, development yun ng iba pero hindi sa'yo. Or reversals. Suddenly, things change. The equations in your life change and you become poor. And many people also become poor because of injustice. Naagawan ka ng mas makapangyarihan, nagawan ka ng masama, na walang katuloy ng hanap buhay. Proverbs 13:23, a man's field may produce abundant food, but injustice sweeps it away. So this form of poverty happens, but at least we know why and we know how. There is also a kind of poverty caused by other people. For instance, destruction, disturbance, and deprivation caused by your enemies or by your competitors, or worse, by your own family. Ang ganda-ganda ng kita ng tindahan mo, natutong sugal ang asawa mo, naubos pati puhunan. Ang ganda-ganda ng buhay nyo, 3 anak mo ang biglang naging drug addict. Hanggang kahuli-huli ang hikaw mo'y nasangla at nawala na dahil kagagawan ng mga miyembro ng pamilya. Pwedeng gawin ito ng kaaway o kaibigan. Nagpapahirap sa atin pareho yan. Mas malakas magpahirap ang kaibigan kaysa kaaway. Mas malakas magpahirap ang kamag-anak kaysa ibang tao. Kasi ang binibigay mo sa ibang tao may limitasyon. Yung sa kamag-anak, halos abdo mo, ibibigay mo na rin. At may mga kamag-anak naman talagang kukunin pati abdo mo. Kaya maghihirap ka talaga. Micah 2:2, those who plot iniquity covet fields and seize them, and houses and take them. They defraud a man of his home, a fellow man of his inheritance.